Isang tradisyong kinagisnan, isang libangang bumalot sa kultura ng Pilipino, ang sabong. Ngunit sa likod ng mga sigawan sa arena, sa likod ng bawat taya at sabik na mata, isang madilim na lihim ang unti-unting lumitaw. Sa pagitan ng April 2021 at January 2022, higit 30 lalaki ang bigla na lamang nawala. Lahat may iisang kaugnayan. Sila ay pawang mga sabongero. Hindi basta-basta, kundi mga regular na lumalahok sa tinatawag na e-sabong, isang online betting platform na nauwi sa takot, luha at misteryo. Hanggang ngayon, ang mga pamilya nila'y umaasa pa rin. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, isang tanong ang paulit-ulit na sumisigaw sa katahimikan. Nasaan na sila? Isang survivor nga ba ang siyang magiging susi sa lahat ng katanungan? Sa video ito, ating himayin ang bawat pangyayari, ating tuklasin ang bawat motibo, ating alamin ang bawat anggulo, ating kilalanin ang bawat sangkot, ating siyasatin ang bawat pagkatao, at sama-sama nating hukayin ang buong katotohanan sa isang mahiwaga at misteryosong paglaho. Sa pagitan nga ng April 2021 at January 2022, 34 na mahilig sa cockfight o lokal na tinatawag na sabongero mula sa mga lugar ng Luzon dito sa Pilipinas ang nawala. Sa mga nawawala, 19 ang mula sa Laguna, 6 mula sa Maynila, 6 pa mula sa Batangas, at 2 mula sa Bulacan. Tinukoy sila ng media bilang mga nawawalang sabongeros. Nakumpirma na dinukot ang isa sa mga sabongero mula sa Laguna. At nitong June 2025, sinabi ng isang suspect na ang mga individual ay maaring pinaslang na at inilibing sa Taal Lake, na nagsasabing mahigit 100 ang napaslang. Higit pa sa 34 na iniulat noong una. Sinabi ng Department of Justice o DOJ at Philippine National Police o PNP na susuriin at iimbestigahan nila ang pahayag bilang bahagi ng isinasagawang kaso. Ang unang dokumentadong pagkawala ay noong April 28, 2021, nang makita ang 2 lalaki na nag-escort kay Michael Bautista na nakaposas sa Santa Cruz, Laguna. Sa isang video sa cellphone na naitala noong May 11, 2021, makikita ang 2 sabongero bago sila nawala sa Santa Cruz. Makikita sa CCTV footage na may petsang August 30, 2021, ang isang grupo ng mga kalalakihan na sumalakay sa bahay ng 48 years old na si Ricardo Lasco sa San Pablo, Laguna. Makalipas ang ilang minuto, inalalayan si Lasco palabas ng bahay na may dalang kahon na naglalaman umano ng mga alahas, relo at pera. At mula noon ay hindi na nakita pa si Lasco. Ayon sa kanyang mga kamag-anak, isa siyang chicken breeder at isang master agent ng online cockfighting na mas kilala sa lokal na tawag na e-sabong. Samantala, noong January 5, 2022, hindi naman nakauwi sina Jeffrey at Nomer Depano ng Hagonoy, Bulacan matapos ang isang sabong
sa Lipa, Batangas. Ang kanilang van ay natagpuang inabandona makalipas ang 2 araw malapit sa isang tulay sa kahabaan ng MacArthur Highway na may kanilang mga damit sa loob. Ayon sa kanilang mga magulang, si Jeffrey ay dinala si Nomer dahil sa kakulangan ng mga manlalaro sa event at wala siyang karanasan sa pagsasabong. Noong January 6, 2022 sa Hagonoy, naiulat na nawawala sina Edgar Malacca, Alexander Quijano at Atong Sakdalan matapos sabihin sa kanilang mga pamilya na pupunta sila sa Lipa para sa isang online sabong event. Noon namang January 13, 2022, 4 na manlalaro ng sabong ang nawawala sa Manila Arena. 6 pang manlalaro mula sa parehong lugar ang sumunod. Samantala, makikita sa CCTV footage noong araw na iyon ang isang convoy ng mga sasakyan na nagmamaneho palayo sa arena sa Santa Ana, Maynila. Isa sa mga sasakyan sa convoy ay isang Toyota Tamaraw FX na minamaneho ng mga kapitbahay ng isang manlalaro ng sabong na nawawala sa Rizal. Tumigil ang FX sa Osmeña Highway kung saan nakita ang isang hindi kilalang lalaki na bumaba ng kotse at sumakay sa tailing car. Isang araw matapos mawala ang ilan sa mga manlalaro ng sabong sa Laguna, nakuhanan ng CCTV ang isang hindi pa nakikilalang lalaki na nag-withdraw ng pera gamit ang ATM card na pag-aari ng isa sa mga nawawalang tao. Ayon sa asawa ng may-ari ng ATM card, mahigit 29,000 pesos ang ninakaw sa ATM card ng kanyang asawa. Nag-alok ang isang concerned person ng pabuya na 250,000 pesos para sa sinumang makapagbibigay ng pagkakakilanlan ng lalaki. Ang mga pagkawala ay unang naiulat ng media noong January 18, 2022. Isang luxury car din ang ginagamit sa paghahatid ng mga mahilig sa sabong ang natagpuang inabandona noong February 4, 2022 sa isang restaurant sa Malate, Maynila. Ayon sa ulat, tumatakbo pa rin ang makina ng kotse. Tiningnan ng mga investigador ng pulisya ang insidente bilang posibleng pagkidnap, ngunit wala silang nakitang ebidensya. Iisa ang senaryo, magkakaibang pangalan, mga ordinaryong Pilipino na biglang nawala na lamang, tila nawala sa hangin. Ngunit bago sila tuluyang naglaho, bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang buhay, pangarap at responsibilidad. Hindi sila kriminal, hindi sila rebelde. Sila ay mga anak, ama, kapatid, mga taong tulad natin. Ngunit ano nga ba ang nangyari bago sila nawala? Ano ang mga senyales na dapat sanang nakita at anong uri ng buhay ang kanilang ginagalawan bago sila sa pilitang binura sa mata ng lipunan? Una, si Ricardo Dado Lasco, 49 taong gulang, nakatira sa San Pablo, Laguna. Dating pulis, naging sabongero at umano'y master agent sa Sabong. Si Dado ay kilala sa komunidad bilang dating alagad ng batas, ngunit matapos magretiro, pumasok siya sa mundo ng Sabong bilang agent o kasador. Nagre-recruit ng mga mananaya online at kumikita ng porsyento sa bawat taya. Enero 2022, nakatanggap umano si Dado ng malaking panalo mula sa ilang malalaking bettor. Nagkahanda raw siyang mag-cash out ng halos 1 milyong piso. Isang araw matapos ito,
Dumating sa kanyang bahay ang tatlong lalaking nakasuot ng PNP uniforms. May dala pang umanong search warrant, ngunit wala itong court seal. Sa harap ng kanyang asawa at anak, siya ay sapilitang isinakay sa puting van at matapos nito, hindi na muling nakita pa. Ayon sa kanyang asawa, parang may nagplano talaga. Sanay ang kilos, hindi ordinaryong kriminal. Pangalawa, si Michael Bautista, 34 na taong gulang, nakatira sa Mabalacat, Pampanga, isang construction worker at part-time sa bungero. Isang masipag na ama at haligi ng tahanan. Tuwing wala siyang trabaho sa construction, sinasali niya ang alaga niyang panabong sa mga sabungan at isabong tournaments. February 2022, huling nakita si Michael habang naghahanda papuntang sabungan sa Angeles City sa Pampanga. May nakausap siya sa telepono, tila may kasunduan para sa laban. Sakay ng kanyang motorsiklo, umalis siya ng madaling araw at hindi na siya muling nakauwi. Ayon sa testimonya ng kanyang kapatid, nag-text siya na malapit na daw siya. After noon, dead na yung phone. Hindi na namin siya na-contact kahit kailan. Kaugnay nito, may usap-usapan na malaking halaga raw ang napanalunan ni Michael ilang araw bago siya nawala. Pinaghihinalaan na posibleng may nagtangkang agawin ang premyo. Ikatlo, si Ray Joseph de la Cruz, 25 taong gulang, nakatira sa Santa Cruz, Laguna. Isang freelance online seller at isa ding sabongero. Bagong salta sa mundo ng sabong si Ray, nahikayat siya ng mga kaibigan na sumubok sa e-sabong at noong unay maswerteng nananalo. Noong araw bago siya mawala, April 2022, sumali siya sa isang private derby sa isang sabungan sa Santa Cruz. Huling kita sa kanya ay sa CCTV ng sabungan kung saan makikitang natanggap niya raw ang halos 300,000 pesos na premyo. Pagkatapos ng labang iyon, nakita pa siyang nagpaalam sa isa sa mga staff, ngunit paglabas ng gate, wala na siyang kasama. At ilang oras ang lumipas, hindi na siya makontak at kinabukasan, natagpuan ang kanyang motorsiklo sa isang madamong bahagi ng kalsada. Bukas ang makina pero wala ang mga gamit niya. Ayon sa pahayag ng kanyang ina, hindi siya ganon. Kahit gabi, basta magte-text siya. Pero ng gabing iyon, wala. Parang kinuha lang siya. Ikaapat, si Mario Tan at tatlong iba pa. Pawang, mga nasa edad 30s. Nakatira sa Caloocan City. Sila ay makakaibigan na sabongero at dating factory workers. Grupo ng magkakaibigan na sabay-sabay pumasok sa mundo ng e-sabong bilang sideline. Sila ay laging magkakasama sa bawat laban, sabay ring nagdiwang sa mga panalo. Isang Sabado ng hapon, February 2022, nagtungo sila sa isang sabungan sa Santa Ana, Manila. May bitbit na manok at mga cash bets. Naiwan ang kanilang van sa parking lot. Bukas ang pintuan, ngunit walang bakas ng mga lalaki. Ang CCTV footage sa entrance ng sabungan ay nagpapakitang pumasok sila, ngunit walang record ng kanilang paglabas. Wala ring listahan ng mga panalo, ngunit ayon sa tipster, may malaking halaga raw na itinaya ang grupo sa isang huling laban. Ayon sa pahayag ng kapatid ni Mario, parang kinain sila ng sabungan.
Walang paliwanag, walang sagot, pati pulis, parang walang ganang imbestigahan. Ikalima, si June Ray Minoria, 38 taong gulang, nakatira sa Iloilo. Isang sabongero at dating barangay kagawad. Si June Ray ay isa sa mga mas senior sa hanay ng mga sabongero. Ilang beses nang sumali sa mga sabong sa Visayas at Maynila at kilala sa pagiging malaking magtaya. Naitala ang kanyang pagpunta sa isang hotel sa Pasay kung saan gaganapin ang closed door na isabong event. Ayon sa receptionist, may kasamang 2 lalaki, si June Ray. At kinabukasan, iniwan niya ang kanyang mga gamit sa kwarto. Lumabas raw sandali at hindi na muling bumalik. Ayon sa kanyang pamangkin, sana kung may atraso siya, harapin niya. Pero hindi ganito. Para siyang nilamon ng lupa. Marami pang ibang pangalan, iba't ibang kwento. Subalit, iisa ang kanilang naging katapusan. Ang biglaang pagkawala. Samantala, mayroon ding mga lumutang na testimonya. Ayon sa ilang saksi, ang ilang sabongero raw ay nadadawit sa mga sindikatong may kinalaman sa isabong. Kapag daw malakihan at palagi kang nananalo, may posibilidad daw na ikaw ay targetin. May haka-haka rin tungkol sa mga inside job na mismong ilang tauhan ng sabungan o security personnel ang may kinalaman sa mga pagdukot. Dagdag dito, may CCTV footage pa na nagpapakitang tila pinayagan ng mga gwardya ang mga hindi kilalang tao na makapasok sa mga pasilidad. Naglabas na rin ng babala ang ilang ahensya ng gobyerno. Pero ang tanong, hanggang saan ang kayang gawin ng mga may kapangyarihan kung mismong sa kanilang hanay ay may hinalang sangkot? Ang pagdaramdam ng mga pamilyang nangungulila ay walang katapusan. Walang tulog, walang katahimikan. Yan ang pinagdadaanan ng mga naiwang pamilya ng mga nawawalang sabongero. Ang iba ay halos ibenta na ang mga ari-arian para lamang may ipanggastos sa paghahanap. Nang puputok ang pandemya, naging uso ang isabong. Mas madali, mas mabilis, mas malaki ang kita. Habang patuloy na nananatiling misteryo ang pagkawala ng mga sabongero, unti-unting lumitaw ang mga haka-haka, usap-usapan at matinding teorya. Sa bawat naratibong pilit tinatago, may mga anino ng katotohanang sumisigaw. Isa lang ang malinaw, ito ay hindi basta simpleng pagkawala. Ito ay planado, sistematiko at malalim ang ugat. Ayon sa ilang impormante, ang isabong ay isang napakabilis na laro. Hindi lang ng pera, kundi ng kapangyarihan. Marami sa mga nawawalang sabongero ay may iisang pattern. Sila ay madalas manalo, malalaking halaga, mabilis mag-cash out. Sa mundo ng isabong, ang malaking panalo ay hindi laging dahilan para ipagdiwang. Minsan, ito ang dahilan ng iyong pagkakaligpit. Ayon sa mga insider, may grupo umano na nagbabantay sa mga mananayang paulit-ulit ang panalo. Kapag lumampas sa limit, sinisita. Kapag tumangging tumigil, nawawala. Akala mo, libre mong makukuha ang milyon? Hindi sa isabong. Pag hindi ka marunong makisama, baka tanggalin ka sa laro. Ayon ito sa anonymous source
na dating handler sa e-Sabong network. Sa ilang mga kaso, ang CCTV footage ang nagsiwalat ng kahinahinalang galaw. Mga sabongero na pumasok sa sabungan, ngunit hindi na naitalang lumabas. Ilan sa mga gwardya at empleyado, imbis na makatulong, tila may itinatagong nalalaman o di kaya ay mas masahol pa. Sila ay pawang mga kasabwat. Tanong ng mga pamilya, paanong hindi nakita kung sino ang kumuha sa kanya? Bakit walang record ng paglabas? May bantay doon, hindi ba? Ayon naman sa ibang malawak ang kaalaman sa mundo ng e-Sabong, ang ilang sabungan, lalo na ang malalaking arena, ay ginawang taguan ng operasyon ng sindikato. Kapag may target na sabungero, sila ay binabantayan at sinisidlan ng fake case o pinipilit na iparade. Sa likod ng uniform, may lihim na kasunduan. Sa kabilang banda, habang milyong-milyong pera ang umiikot sa e-Sabong, isang underground na organisasyon ang pinaniniwalaang nagpapatakbo ng lahat. Mula sa software, player database, hanggang sa payout system. Ayon sa intelligence sources, may ilang financier na konektado sa mga tauhan ng politika at militar na siyang nagagamit para pabagsakin ang mga manlalarong naging banta sa kanilang operasyon. Ayon sa isang confidential informant, kapag may sabongero na pinaghihinala ang mandaraya o ayaw magbayad ng cut, madalas ay pinapatahimik. May mga naniniwala din tungkol sa posibleng pagsasabwatan ng ilang tiwaling pulis at operatiba. Hindi nalalayo ang posibilidad na ang mismong mga nakatalagang tagapagpatupad ng batas ay may bahagi sa pagdukot at pagkawala. Kagaya na lamang ng kaso ni Ricardo Lasco kung saan mismo mga lalaking nakauniforme ang kumuha sa kanya. Teorya naman ng ilan, may tinatawag na police for hire, mga iskalawag na tinatapatan para gawin ang maruming trabaho. Gamit ang badge, makakapasok sa bahay ng kahit sino at pag naglaho ang target, parang walang nangyari. Isa pang pinaniniwala ang teorya ay ang mga nawawalang sabongero ay ginamit bilang babala o sacrificial pawns. Ang ilan namang eksperto ay naniniwala na ang ilang pagkawala ay disenyo upang takutin ang iba. Kapag masyadong maingay ang isang sabongero, kung maraming kausap, posibleng isa itong whistleblower o may planong magsiwalat ng katiwalian. Kaya naman, maaring ginagawa siyang ehemplo para hindi tularan ng iba. Ayon sa isang retired criminal investigator, hindi ito basta ligpit lang. May mensahe sa likod ng pagkawala. Parang sinasabing, kapag hindi ka tumahimik, susunod ka sa kanila. Samantala, mayroon ding kakaibang teoryang lumutang na ang ilan sa mga sabongero ay hindi pinaslang, kundi dinala sa ibang bansa upang pilitin sa ilegal na gawain. May mga ulat na may ilang Pilipinong sabongero na sinasabing nakita sa mga warehouse sa Cambodia at Thailand, kasama ng mga biktima ng online scam syndicates. Paniwala ng ilan, imbis na paslangin, ang ibang sabongero ay ibinebenta bilang digital slaves, pinipilit mag-operate ng mga scam o paghikayat sa bagong bettors. Noong February 8, 2022, sinabi ng PNP na natukoy nila ang ilang persons of interest kaugnay ng nawawalang mga sabongero. Sinabi ng pulisya na ang mga investigador ay nakipag-usap sa mga tagapamahala ng Cockfight Arena at mga security guard
at tinitingnan ang pag-aayos ng tugma at dobleng pagtawid bilang mga potensyal na sanhi ng pagkawala. Samantala, noong February 25, lumabas online ang mga post sa FB na nagpapakita ng mga larawan ng mga walang buhay na katawan na nagsasabing ang mga ito raw ay mga larawan ng mga nawawalang sabungero na natagpuan sa Tanay Rizal o sa Bulacan. Gayunman, pinabulaanan ng pulisya ang pahayag na ito at pinatunayan na ang mga larawan ay kuha noong February 12 sa investigasyon ng pulisya sa isang operasyon sa Kindulangan, Maguindanao. Kinundina nila ang post bilang maling impormasyon na nagtatangkang idiskaril ang kanilang pagsisiyasat. Ayon kay Ricardo Lasco Jr., kapatid ng isa sa mga nawawalang sabungero, ang mga armadong lalaki ay sumalakay sa bahay ng kanyang kapatid at nagpakilalang mga ahente ng NBI at nagpakita ng warrant of arrest na nagsasabing si Lasco ay may kasong large-scale estafa. Hindi bababa sa 2 pulis ang nasangkot, ngunit kapwa itinanggi ang kanilang pagkakadawit. Ayon kay San Pablo Chief of Police Gary Alegre, hindi nagsagawa ng operasyon ang NBI ng araw na iyon. Noon namang March 16, kinilala ng pulisya ang 8 katao na sangkot sa pagkawala. Makalipas ang 5 araw, isinasangkot naman ng mga saksi ang negosyanteng si Atong Ang sa pagkawala ng mga manlalaro ng cockfight. Subalit, itinanggi naman ni Atong Ang mga akusasyon. Noong October 8, sinabi ng mga otoridad na natuntun nila ang lokasyon ng mga cellphone na pag-aari ng 2 sa mga nawawalang tao sa pamamagitan ng kanilang IMEI number. Ngunit hindi inahayag ng pulisya ang lokasyon. At matapos ito, inilabas ng CIDG ang mga composite sketch ng 2 lalaki. Kinabukasan, nagsampa ng reklamo ang pamilya ng isang nawawalang lalaki ng kidnapping at illegal detention laban sa isang farm manager at isang security officer. At matapos nga ang ilang taon, sa hindi inaasahang pagkakataon, nitong June 2025, isa sa mga sospek ang nagpahayag ng kanyang kahandaang magpatotoo sa korte at nagsasabing nais niyang lumapit dahil sa mga banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya, pati na rin ang pagnanais na aminin ang kanyang mga nakaraang pagkakamali. Ipinaalam ng sospek sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero na maaring pinaslang na ang mga ito at sila ay inilibing na sa Taal Lake. Sinabi niya na ang bilang ng mga napaslang ay mas mataas kaysa sa unang iniulat at nagsasabing mahigit 100 manggagawa sa cockfighting ang napaslang, hindi lamang ang 34 na naunang natukoy na nawawalang mga sabungero. Sa isang panayam sa punong tanggapan ng DOJ sa Manila, sinabi ni Remulla na maaring maging kapanipaniwala ang statement na ito at susuriin bilang bahagi ng patuloy na case build-up. Sa harap ng bagong ebidensya, ang tanong ng bayan, kung napatunayan, sino ang nakaupo sa likod ng mga string na nagbababa ng desisyon na paslangin ang mahigit 100 sabungero? Sapat na ba ang proteksyon para sa lumantad na testigo? At sapat na ba ang kanilang mga kredensyal upang tuluyang makamit ang hustisya? Ngunit isang tanong pa rin ang bumabalot sa katahimikan. Handa na ba ang bansa na ilantad ang katotohanang matagal nang tinakpan? Kahit pa ito ay nanganganib na magbunga ng lindol ng sistema. Hanggang ngayon, walang malinaw na sagot, walang pag-amin, walang hustisya. Ngunit sa likod ng katahimikan, sa bawat sabungan,
na muling nagbubukas. May mga matang nakatingin. May mga tanong na hindi pa rin nabibigyang kasagutan. Sino ang tunay na may sala? Saan dinala ang mga katawan? At higit sa lahat, kaya bang panagutin sa batas ang totoong mastermind? Hanggang kailan magiging laro ang sabong at kailan ito magiging libingan? Isang tradisyong naging bitag, isang laro na nagdulot ng wala nang balikan. Hanggang ngayon, ang misteryo ng mga nawawalang sabongero ay isa sa pinakamadilim na kabanata ng kasaysayang hindi pa naisusulat ng buo. At habang hindi pa natatagpuan ang mga nawawala, ang sigaw para sa hustisya ng kanilang mga mahal sa buhay ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Hanggang sa kasalukuyan, nananatili ang mga tanong na hindi pa rin nasasagot. Sa likod ng bawat haka-haka ay masalimuot na sapot ng kasinungalingan, takot at pagkakait ng hustisya. Walang katawan, walang bakas, walang salarin. Tila mga multo sa sistemang kayang magpalutang ng pangalan, ngunit kayang pumaslang ng walang iniiwang bakas. At habang hindi pa nasisira ang katahimikang ito, ang mga pamilya ay patuloy na nagtatanggol sa natitirang pag-asa na balang araw ang katotohanan ay mabubunyag.